Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada nang naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KL Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Duman sa Lagangilang. Nagtubod sa Krisiya na election-related ang sinambit ng mga insidente. Kakampi Network News. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungo niyan mga tugang, nagpapatalin man ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration ng Pag-asa na 20 lugar sa Pilipinas makamatin in delikadong level kang heat index na abuton pun 42 sagud sa 45 degrees Celsius. Kabali sa mga lugar na ini ang Cavite, Catanduanes, Bulacan, Pangasinan, Batangas, Palawan, Iloilo, asin man Metro Manila kung saan posibleng makamati matinding init na may banta ding heat stroke. Ang heat index minadeterminar sa init na namamatayan kan lawas basado man sa kombinasyon kan temperatura asin kang humidity. Sigun pa sa Weather Bureau, ang heat index na 42 degrees Celsius palangkaw nasa ilalim kang danger category kung saan posibleng makamati ding heat cramps, heat exhaustion asin man heat stroke. Nabisuhan man ang publiko, ibitara na magpara balad sa aldaw, urog na sa pagkaunto, mag-inom ning kadakon na tubig, asin magsuot ning proteksyon, arog kan payong o kunday man kopya. Oras ko niya mga tugang, alas 5:12 po ng pag-aga, ang tabihan ng puwat yan. Ang mga report, mag-aari sa mga pag-iniban nato sa lawas. Mientras tanto, sa iba pang bareta sa Radyo Nacional, itinas naman kan Department of Health kasugma ang Code White Alert sa Pilipinas. Daraman kan pag-obserbar kan Semana Santa. Inibilang parte kan paghahanda sa anuman na health-related incidents na pwedeng mangyari huli man sa pigilauman na pagdagsa ng mga Pilipino sa mga probinsya, mga simbahan at mga tourist destinations. Sigun sa DOH, madanay ang Code White Alert poon Abril 13, kasugmang palaspas sa asin madurar sundong Abril 20, Easter Sunday. Inalok man ni Health Secretary Ted Herbosa ang publiko na mantinidong maging bihirante asin magkonusir nin magkakaligong paglikay tangaling masiguro ang sarong salbado na pag-obserbar kan Semana Santa. Parating itinataas kan DOH ang Code White Alert sa nasyon sa panahon ka national events, holidays, mga selebrasyon na pwedeng magresulta sa mass casualty incidents o emergencies tangaling masiguro ang kahandaan ka mga health facilities asin personnel, partikularmente ang mga emergency room. KM Kakampi Kamsur. Oras ko niya matugang, alas 5:13 na po ng pag-aaga. Sa mga bareta magaling ko niyan sa luwas. Duwang rider irido sa sarong aksidente dyan po sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Alam natin detalles kan baretang yan haliki Mike Gravito. Nagasarpo ni
na pagkairido sa indang mga lawas ang duwang mga rider ng motorsiklo makalinis na mga ini ang maembelto sarong aksidente dyan sa Banawaan in San Fernando. Sa report, gikan sa San Fernando PNP, pasado alas 2:25 nin hapon kasudma, kan mangyari ang aksidente sa kalabaan kan Maharlika Highway, sakop kan Barangay Bonifacio, San Fernando, Camarines Sur. Binabagta subot kan sarong single motorcycle na may plate number 824 EZD na pinagmamaneho kan sarong Larry Lara, 55 anyos, residente kan Flor de Les, Bilaor, Camarines Sur. Ang nasambit ng lugar kan ini ang nabasang na sanang madagasan kan saro pa nga single motorcycle na pinagmamaneho kan driver na pinagbistong sa Arsenio Balanlayos, 53 anyos may agom, residente kan syudad ni Makati. Ang nasambit ng motorsiklo ang hali subuot sa Pamplona, papasaringon duman sa syudad ni Naga. Ninhuli sa pagkakabudal ka nasambit ng motorsiklo, ang nasambit na nga mga biktima ang parehong nagkatarumbas sa konkretong tinampudalan para sinda, ang magsapo ni na pagkairido sa indang mga lawas, ang mga ini. Ang tulos man pinag-aragapan ka nagrespondi mga tauhan kang MDRRMO San Fernando asin tulos pinagdara sa Bicol Medical Center din syudad ni Naga para matawanan magkakanigong atensyon medikal. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Mientras tanto, matugag sa iba pang report haling dyan sa luwas, MNWD may remedyo na in kaso magluya ang distribusyon o bulos kan tubig. Bareta halikib Maiko Garcia. Nakahanda man ang Metropolitan Naga Water District o MNWD in kaso magkaikuning aberya sa distribution kan tubig sa panahon kan Semana Santa. Susod kay Chapi de la Cruz, tagapagtrap ng MNWD. Naka-standby ang side ng mga pumping stations sa kabus na area coverage in kaso magkaikuning grabing demand. Ang latest manda sa indang monitoring kan sindang spring water sources, mantinidong normal ang anayan na sindromang Rap Spring. Mantang nasa low production ang Asupre asin Kalinisan Spring. Mantinido mandang naka-standby ang operation and maintenance section kang water district lalo na siguradong dako lang magaramit in tubig. Ngunya na semana, mientras tanto ang correctional office bukas sana. Puno ni Santo hanggang Miyerkules Santo, half day sana. Kung di makahabol sa oras, pwede man da magbayad sa online. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. 16 makalampas ang oras na alas 5. Kakampi Network News. Pinapasiguro mga tugang ni Senate Committee on Public Service Chairman Rafi Tulfo ang roadworthiness para sa kaligtasan ng mga biyaheng ngunyan na Semana Santa. Piga lalauman ngunyan ang pagdagsa sa mga terminal ka mga mabiyahing papuli sa probinsya. Kaya pinapahiro tulos kanselador ang Department of Transportation as inibapang ahensya. Pinawandong kanselador ang importansya na magkondusir ng regular na inspeksyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB sa mga bus terminals tanganing masiguro ang roadworthiness ka mga mabiyahing pampaserong bus. Urog na dakol-dakol ang bus operators as in terminals anday nagsusunod sa mga regulasyon. Partikular na pinapasiguro ka senador, dapat nasa arigladong kondisyon ang mga ruweda, brake systems, fire extinguishers, siriman, ang pagbugtak sa terminals ni mga security na may personnel handheld metal detectors para ma-examine ang mga masakay na pasayros na posibleng may dalang armas o mga kontrabando. Nag-uyuman ang LTFRB sa mga susyon ka senador at nagpromesang makikipagkoordinar sa Land Transportation Office para mas mapakusog pa ang pagbabantay bako lang sa Metro Manila kundi sa ibang mga probinsya sa enterong Pilipinas. Pinapaginumdum ni Senador Alan Peter Cayetano ang mga kapukan ni Senador na magtagaluway-luway sa paggamit kang poder, mag-cite ning contempt sa mga pagdangog kan Senado asin tinawan doon ang importansya kang pagiging kalmado sana asin pag-iwas sa paglala kan tensyon sa laog kan sesyon. Ang paginumdum na ni Cayetano kasunod ka mainit na pagdangog na ipang nahanoy kung sain nag-motion si Senador Ronald Bato de la Rosa na patawan ng contempt si Special
envoy on transnational crime ambassador Marcos Lacanilao huli subot sa pagtatao ng mga salang pahayag. Alagad, imbis na tulos na pirmahan ang contempt order, sinugo ni Senate President Chis Escudero ang pagkapalibre kay Lacanilao ang silang parawas ng show cause order sa iya. Bigdilaw ka senador na ang pagkaparawas ng contempt order sarong puder na may kasabay na diskresyon asin dapat mag-agi sa due process asin malikay na pagbubusisi pigdinaw pa man ni Senador Cayetano na ang pagkaparawas ng contempt order sarong puder na may kasabay na diskresyon. Siguro pa sa senador dapat magsarong pwersa ang mga miyembro kang komite asin liderato ng Senado tangali makamtan ang pagkakasaro urog na oras na sensitibo ang isyo na kinakabilangan ka mga opisyal kang gobyerno o resource persons. Sa huli tinawando ni Cayetano kay puan iwasan kang Senado na magluwas na pinapaikot-ikot kang personal na kaanggutan o pagbabalos ang mga prosesong siring kaini. Alas 5:19 ang oras ko dyan sa Pilipinas. Mientras tanto, mga tugang sa iba pa mga bareta, siniguro kang Commission on Elections na strictly nang babantayan ang gigibo na online voting system kan mga OFW laban sa mga hackers. Sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na ang gabos na mga source code review nag-agi sa maigot na proseso as in international certification. Sigun saya, gabos na paagi tanganing maistriktuhan ang seguridad kamburtuhan pigtagama kan Comelec tanganing masigurong dahil magkakaiguan ng aberya sa online votings. Pinapapigbuhay ang pamanggang opisyal na igwang 70 insidente kung saan pinurbaran na ihak ang sa idang system alagad dahil nagtrayong po ang mga ini. Siniguro pa mga komisyon na nakabantay 24 oras ang mga pig-training nindang mga tauhan tanganing masigurong istrikto ang seguridad kang eleksyon. Ini man ang pinakainot na pagkakataon na makonusyon ng internet voting sa istorya kan pirlian digdi sa Pilipinas. Kinakar ko lang 52% ka mga pamilyang Pilipino ang nagtutubod na sinda tirios. Ini basado sa ipinalawas na resulta kang survey kang Social Weather Station. Basado sa survey kang SWS sa bulan kan Marso na ipinalawas karakteriko na Sabado, Abril 12, luminangkaw ang 52% na mga pamilyang Pilipino nagsabing kabali sinda sa mga nagtitirios kung ikukumpara sa 51% na eristro kang bulan na Pebrero ngayong taon at 50% ka nagtarikod na Enero taon 2025. Nagluwas man sa bagong survey na nasa 36% ka mga Pilipino ang nagsabing bako sindang tios. Mientras tanto, 12% man ka mga pamilya sa Pilipinas ang nagsabing sinda nasa borderline o nasa pakultaran kang tios asin bakong tios. Ginibo ang survey kang SWS pon Marso 15 sa Good 20 sa pagiman kan face-to-face interviews sa 1,800 na registered voters correspondent sa Pilipinas. Nahadit ang mga netizens sa post kan sarong paratokdong binisnong si Chiska Reyes matapos makaresibin ng sexual remarks alis sa estudyante niyang grade 7. Sa Facebook post kang sinambit ng teacher, naghiras si Teacher Chiska ng open letter para sa mga kapwa niya paratokdo. Ipinahayag kan na maestra na pinaka-dipisil na realidad na inatubangon niyan aron niya ang sexual harassment. Pigiras niya ang notebook kan sa iyang estudyante kung saan inalok siya na maghipag-sex asin iba pang malalaswang pahayag. Mientras na pingbabasa ang baretang ini, suminakat na sa 18,000 ang reaksyon asin abuto lamang sa 6.3 o 6,300 na shares
ang sinambit ng postkan teachers na inalukan sa estudyanteng bimbangan. Lauman an sa iba pa detalles ka mga barata niya atong mga tugang. Sinupalpal ni late Congressman Richard Gomez ang aligasyon ni Albuera Mayor o mayoral candidate as in self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na politically motivated ang pagpurba sa sayang buhay. Kasunod kan na pagsabit ni Espinosa kay Gomez as in Mrs. ka rin si Ormoc City Mayor Losie Torres Gomez na sumot na nagpurba sa sayang buhay. Abridges kang badilon si Espinosa na tinamaan sa walang o sa tuong dagan mientras nagkakampanya sa barangay Tinagan, Albuera. Iniduman ang sayang running mate asin tugang kaning si Mariel Espinosa Marinay asin sarong minoridad. Si Espinosa saro sa mga kalaban kang bayaw ni Mayor Losie Torres na si Benz Rama, mientras tantong si Gomez man kalaban man ang kalyado kaning si Chin Biloso bilang congressional candidate sa ikapat na distrito kang Leyte. Patandaan, inot naman na ispinastirarom sa investigasyon ang 7 pulis kang Ormoc City na mga persons of interest sa sinasabing ambos ki Espinosa. Ang Albuera Leyte sakop kan distrito ni Congressman Richard Gomez. Sa iba pa mga barata niya atong sa Radyo Nasyonal, nagbugtak na naman si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ninduang Deputy Commissioner kang Bureau of Customs. Ini sa persona ni Michael Cristobal Fermin asin Romel Beltrano Hombre. Basado sa appointment papers ni Fermin asin Hombre na ipinaluwas kang Palasyo Malacanang, ipinagkakatiwala kang Presidente ng Pilipinas sa mga ini ang sinambit na mga posisyon. Napagaraman na i-rebay ni Fermin bilang Deputy Commissioner si Erwin Mendoza. Mientras tanong niribayan man ni Hombre si Alan Hironimo. Sinasabing nanumpa naman sa sainang mga bagong posisyon sinda Fermin asinman Hombre. Siniguro man ka Department of Education na masunod ang ahensya sa responsibilidad kaning mantineron ang salbado asin inklusibong lugar na padulumanan para sa mga estudyante asin inot sa sainang prioridad ang paglaban sa nagdadakulang kaso ng bullying sa Pilipinas. Siguro sa DepEd, mayong lugar ang pambubuli sa mga eskwelahan asin istriktong tutukan ang kada kaso ng bullying na pigi-report. Kasunod ka mga nairislong kaso ng bullying na nagwarak sa social media, siniguro kan DepEd. Maayo sa mga kasong ini, ang sa ilang papalampason asin gabos tulos aaksyonan. Mientras tanto, kinumpirmar kan ahensya na nagpapasalaram na sa revision asin papapusugon ang reforma sa Anti-Bullying Act asin Safe Spaces Act. Iyan tanganing i-address ang mga online harassment asin fear violence na lakop sa ngunyan. Kakampi Network News. Idinalagan sa ospital ang abuton sa 43 na persona matapos ang pag-atake kan mga bubuyog sa Energy Park, Tagum City sa Davao del Norte. Sigun sa City Information Officer na si Don C, sinisiguro kan lokal na gobyerno na makakarasibin ng tabang ang sinambit na mga bisita sa park. Alagad sigun sa inisyal na investigasyon, sinasabing may nagdaklag kaya subot sa tatagan kan mga bumuyog kaya nabulabog ang mga ini kaya sinakya naman ang mga taong nagbibisita sa sinambit ng park. Kaya sinda kinaragat. Kakampi Network News. Oras ko niya matugay, iguana kitang 27 minutos makalampas ang oras na alas 5 ng pagkaaga. Nagkantabi ka mo sa mga bareta dito po sa Kakampi Network News. Lunes ko niyan, 14 na po kan bulan na Abril taon 2025. Puon na po ngunyan kang Holy Week, tangunyan po Lunes Santo. 2 persona ang kumpirmadong ganan, mientras 7 man ang irido, kasunod kang karambula kan tulong mga bihikulo, kasugmang pag-aaga naman sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sigun sa report, nangyaring insidente mga banang alas 7 ng pag-aaga sa Commonwealth Avenue, Pasiring Fairview. Marikas na nagtaratagilid subot ang dalagan kan jeep na may plate number TWU
475 haling Pelcoa asin pasiring kutang Jordan Plains. Kasunod kani nagbaliktad ang pampaserong jeep na bubinangga sa sarong kotse asin sarong modern jeepney. Sa kumpirmasyon kang Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office, anas pasayro kang traditional jeepney ang nai-report na nagadan. Nasa kustodiya naman kang pulisya ang driver kang traditional jeepney. Nagdrama ng matinding pagpiyo sa bulos kang trapiko sa Commonwealth Avenue ang sinambit ng aksidente. Palagos ang ginigibong investigasyon ng mga otoridad kung saan inaaram kung anong pinagpunan kan sinambit ng aksidente. Sinagbaliktad na traditional jeepney, mayong nagadan. Pero itong nabanggaan na modern jeepney, may nagadan. Ngunyan terestingan, ano ang malupit? Si modern jeepney o si traditional jeepney? Kakampi Network News. Dagos-dagos kita sa mga balita mga tugang. Sa iba pang detalles ka mga balita niya itong yan. Mga mainit manggaray na balita sa lado nasyonal. Ang Semana Santa sa rosbot na pagirumdum sa mga servidor kambanwaan na magserbisyo ring sincero, may integridad asin may pagmakulog. Ini ang sabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kasabay kanina inalukan leader kang Kamara ang mga Pilipino na magurup-hurup asing girumdumon ang buhay ni Jesucristo. Sabi ni Romualdez, mahiling kan mga Pilipino ang silang buhay sa mga inagihan ni Jesus. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras niya ito kanyang matugang. Eksakto alas 5:30 ng pag-aga. Mapanagos po ang mga balita sa Kakampi Network News. Asin mga report magaling sa luwas at yan. Kita po na antabayan live. Marinaga sa mga nakantabay sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada. Mga nakantabay dyan po sa KM Kakampi Partido. Asin man po sa BBS-FM sa Naga City. Siliman, sa mga nakantabay sa mo sa FB Live, good morning. Hain man kamo sa mga oras na ini. Lalo na po si mga yaon sa abroad, yaon sa luwas kang Bicol Region. Duman po sa mga mapuruli, ingat likay. Lalo po si mga bihikulo na pwede makasabat naman yung mga trapiko o kung dahil man aksidente, ingat-ingat kita sa satayang mga biyahe, lalo na kung kaiba niya ito sa itong mga pamilya. Mabalik kami at dyan para pagpanagos ang mga balita dito po sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Hostisya asin tultul na pagbuhay. Ginibog ang presidente ang pahayag matapos kaning suguon ang National Amnesty Commission na magparawas ng safe conduct passes para sa mga dating rebelde. Sigun sa presidente, ang gobyerno subot preparado maghilanyog, mag-alalay asin magresibi sa isayman na sincero sa pagbabago. Sa larong subot kang bagong Pilipinas, inaalok ni Presidente Marcos ang mga namanuan na piliun ang tama asin magtarabangan para makamtan ang pag-asenso asin matulinong na futuro kan lambang saro. Sa iba pang detalles ka mga balita niya atong kunya matugang inalok man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipino na mantinron na pusog asin optimistic arog ni Jesucristo. Sa mensahe sa pagpuon kang Holy Week, sinabi ni Marcos, dapat maghurup-hurup ang perpektong halimbawa kan Diyos na mahirakon. Sinabi pa kang Presidente na dapat maging mapusog sa ibong kan mga pangpurbar na hinahampang. Nagalaw man ng Presidente na ang gabos kan mga pagtiyos na matian kan mga Pilipino maging dalan tanganing sinda, maging maray na tao na may kakayahang mag-intindi asin magpadangat sa mga kapwa. Nagalaon pa si Marcos na liwat makakagawa ng kusog ang mga Pilipino sa pulirkan sa mga pamilya at mga mahal sa buhay ngunya na si Semana Santa. Nagdag sa kasugma ang mga Katoliko sa mga simbahan para sa
Domingo ning paraspas na sinyal kang pagsikad kan Semana Santa. Ang Semana Santa ngunyan na taon, madura sunong Abril 9, Black Saturday, asin susundan kang Easter Sunday sa Abril 20 kung sain isiniberaman ka mga Katoliko ang liwat na pagkabuhay ni Jesus. Kakampi Network News. Sa ibang baril natin ko dyan sa Radyo Nacional, kumpiyansa ang abogado ka mga biktima kang war on drugs na si Attorney Cristina Conte. Namarawarom na magtrayumpo ang mga nakdang ni dating Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o baka man ni dating Presidente Rodrigo Duterte na kwestiyonon ang jurisdiksyon kang International Criminal Court. Papadapit sa pagsasangkat kanining petisyon para sa temporaryong pagpapalibre. Sigong kikonte ang aksyon ini, garong-gayo parte kan sarong pamilya na defense strategy na katuyuan mag-deflect ka mga isyo sa kaso ang dating presidente. Napagaraman na kang 2023. Pintulod kang ICC na may jurisdiksyon manggara ini sa mga krimen na nangyari sa Pilipinas mientras tantong miyembro ang Pilipinas sa Rome Statute kaya ang mga aligasyon na idinadaklag sa International Criminal Court mayo subot legal na pasyan. Dagdag pa rin konti ang mga argumento kang salud o edad kang dating presidente kang Pilipinas sa temporaryong pagpapalibre bakong bastante takaning paboran subot kang ICC ulit ang ICC basado sa li asin bakong emosyon kinawandong pa ni Conte na ang bakong makahustisya ang mga argumentong magapahiling ng posibleng pagbalga sa diretsong pantaw kan dating presidente sa ICC Detention Center hulit man para sa mga abogado kang biktima kang war on drugs areglado ang kondisyon kang pasilidad na dinadagusan ngunyan kan dating presidente kang Pilipinas. Kakampi Network News. Mientras tanto mga tugang sa iba pang bareta sa lado nasyonal, siniguro ba ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na nakatutok subot ang pulisya sa seguridad ka mga Chinese nationals sa Pilipinas kasunod kang pagadan sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Ki. Sa sarong press conference kay balan ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, nagpromesa ang pamayukang PNP na preparado man ang mga otoridad na resolbiran ang silambit ng kaso. Matandaan kang Abril Ajes, dagos nang kinumpirmar kan PNP ang pagbibistuhan ka mga bangkay ni Ki. Kay baran ang siyang personal driver na inapon sa sarong lugar duman sa probinsya kang Rizal. Oras mo niya matugang alas 5:45 na po din pagkaaga. Balikan tamo na mga report magkano sa mga pag-iiban nato sa luwas. Illegal na pag-itsinda sa Atubangan Camp Plaza Rizal. Piga o presiraling mababaliuhan, mga paratsinda, habo man magbaralyo. Paleta halik ko Michael Garcia. Sa sa kinakatubang na problema kang Market Enterprise and Promotion Office, yung mga illegal na nagtitienda sa Atubangan Camp Plaza Rizal. Sa pahayag ni Neptali Pabines, Market Supervisor for Camepo, sa hindi nang inoofera ng malilipatan si mga vendors na nasa tubangan na Camp Plaza Rizal. Sigun kay Pabines, nagrereklamo na kaya si mga establishmento, arog kan tulong bangko asin sarong grocery store na hapon pa sana nag-aarabutan na abala na tulos sa mga kliyente. Duwang lugar ang ino-offer, saro sa Prieto Street, dangan sa Elias Angel Street, alagad. Sa lado man ka mga tienda, harabo. Sa suway man na pahayag ni Pablo Hernandez na mamayo sa mga nagtitienda dyan sa plaza. Harbo man kaya na maglipat sa arayong lugar hulita, mawawaran man si daning benta. Lalo na tamo sa mga kliyente, parokyano, dyan talaga sinda inahanap sa Plaza Rizal. Saro pa kaya manda sinda naglipat sa Tubangan kang plaza ta sinda sudating nakapreso sa Plaza Quezon na presenteng ipinapayrahay. Padagos man da nagtataw ng remedyo ang MEPO dangan mataw pa ng ibang offer nga rin masolusyonan na ang lalong naggagabat na traffic sa sentro kan syudad Canaga.
Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, 2 persona arestado ninuli sa illegal na sugal dyan sa Banwaan kan Gain sa Camarines Sur. Report haliki Mike Gravito. Naatubangon niyan sa paglapas kang PD 1602 ang anti-illegal gambling law. Ang duwang mga persona duman sa Banwaan kan Gainsa matapos na sinda ang madakop kan mga otoridad mantang nag-embelto sa illegal na sugal mas bistado sa apod na Tong Its. Sa report gikan sa PNP Gainsa alas 3:30 nin hapon duman sa Zona 3 Barangay Kagbunga Gainsa Camarines Sur kan magkondusir kan sa indag anti-illegal gambling operation ang mga tauhan kang Gainsa PNP na nagresulta sa pagkakadakop kan mga persona ninda alias Edwin 48 anyos may agom construction worker, residente kan Zone 3, Barangay Kagbunga, asin sarong alias Mateo, may agom residente kan Barangay Malbong, Gainsa, Camarines Sur. Ang nasambit ng mga persona ang nagkakawat subuot kan sugal na Tong Its na bawi sa indang posisyon kan mga otoridad yung ginamit nindang baraha asin ang kwarta nagkakantidad 933 pesos sa man iba-ibang denominasyon. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Mientras tanto, mga tugang 15 persona na ang nalapos sa tama niyo, 15 persona nalamos sa Banwaan kan Nabua Camarines Sur. Detalles na yan, haliki Junel Cuba. Junel! Sarong 15 anyos 15 anyos. Go ahead, Junel. sarong 15 anyos na minor de edad na estudyante anda binawian in buhay matapos na ni anda malamos dyan sa parte mismo kanda Banwaan kanda Nabua Camarines Sur. Napagarmanda sa report kan MDRRMO duman sa Banwaan kan Nabua Camarines Sur sa paagi kan naapod kani sa telepono dumanda sa parte kanda Philippine National Police. Ada biktima iyo anda sarong Arvin Miñulas Apin di 15 anyos menor estudyante residente kan Zona City Barangay kan Antipulo Nabua Camarines Sur. Ini ada na discovery na mayo na ninda buhay asin nagpapataw-pataw sa salog dyan sa parte mismo kanda Banwaan kanda Nabua Camarines Sur. Napagaraman na anda biktima oring nasiripan o nahiling mga bandang agad ninda pagka kana aldaw kanda Domingo alas 8 ninda pagkaagan na nagbabanwit ninda sira sa may parte mismo kanda salog kanda sinambit ng Banwaan o barangay sa Antipulo Nabua Camarines Sur. Napagaraman pa ka na mga autoridad na bigla na sanang nawara anda nasabing biktima bandang alas 8:30 na pagkaaga. Tulos-tulos nagpaabot ni na report anda saro sa mga persona na pinagbistong si Roger Casindad Pinolo o Pinolyo 60 anyos mayo ni na trabaho ka na Zona 3 sa Barangay Antipulo Old Nabua Camarines Sur sa mga residentes asin man kapamilya ka na nasambit ng biktima. Tulos-tulos na nag-responde ang grupo ka na MDRRMO ka na Banwaan ka Nabua Camarines Sur asin ini nadukayan na mayo na nin buhay ada bangkay ka na sambit ng estudyante. Dumanda tulos idinara sa sarong punerarya sa Banwaan kanda Nabua Camarines Sur. Inimpormaran man tulos ang pamilya kanda sinambit ng biktima tanganing bistoon ang bangkay kini asin i-recover sa nasambit ng punerarya. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat, Junel. Oras yata kanya matugang alas 5:51 o 9 minutos antes alas 6. Balik kita sa iba pang bareta kanya sa Radyo Nasyonal. Pinapapusog ang Office for Transportation Security o OTS ang cybersecurity sa sektor kan transportasyon iyang tanganing labanan.
ang anumang banta kan turismo as siguruhon ang kaligtasan kan publiko. Sa pinaluwas na Cybersecurity Alert Advisory kang OTS kan sugma, tinawan na giya asin patanid kani ang mga stakeholders sa sektor kan transportasyon laban sa mga bagong banta sa cyberspace. Bilang mayor na nag-administrar kan seguridad sa mga sistema kan transportasyon, panagos ang nakdang kang OTS para mapakusog ang proteksyon laban sa cyber threats. Kabaliman, sa mga inisiatibo kani, ang aktibong pakikibali asin sa ginigibong Transportation Security Risk Assessment, nakatuyan malitimiran ang mga kaluyahan asin lalong pakusugun man ang malakdang tanganing protehiran ang sensitibong datos asin man sistema. Preparado magtestigo ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa sa International Criminal Court. Duman sa The Hague, Netherlands, katakod kang war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa sarong pahayag, matapos ang nabulilyasong pag-asasinar kay Espinosa, matestigo siya para makamtan ang hustisya para sa iyang ama na si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. na ginilan sa kasagsagang kang drug war kanakalis na administrasyon kan 2016. Ipinahig ni Espinosa na ihirak siya sa dating presidente na nakakulong sa The Hague. Alagad o hulit agurang na siya, alagad na tinawando na igwangli na kay Puan Sundon asin dapat na atubangon ang mga kasong isinangat laban sa saya. Matandaan na nagsapo ng tama ng bala kang balil si Kerwin sa sayandagan matapos siyang balilon sa barangay Tinag-ang mientras na ang kampanya. Irinuwan ang sayang running mate asintungan na si Mariel Espinosa Marinay asin aking babae na minoridad na sarong kandidato o naaki ka sarong kandidato. Sa presente na sa kustudiya man ka mga autoridad ang 7 pulis haling Ormoc City na tinag bilang persons of interest sa pamabalil kay Espinosa. Matandaan si Kerwin Espinosa inarestar sa Abu Dhabi kan 2017 matapos magdulag sa Pilipinas kasunod kang pagkagadan kan sayang ama. Kinasuhan siya ng patong-patong na kaso may pagkaaram sa illegal na droga, alagad ibinasura kan Marbebang Regional Trial Courts huli sa kawaran ng bastanting mga ebidensya. Mientras tanto mga tugang sa iba pa mga bareta niya tungunan, bareta pa mangyari sa lado nasyonal. Nagtaon ng pagirumdum ang National Privacy Commission NPC sa mga pang-edukasyon na institusyon asin mga partokdo katakod kang personal data ka mga estudyante. Ini matapos mahagop sa sarong nagwarak na video ang pangaran asin learner reference number kang estudyante huli sa duwang teacher na nagtutukdo kung paano i-dry seal ang diploma. Kaya sa rong Facebook post kang NPC kanang teлекod na Biyernes, pinagirumdum kani sigun sa Data Privacy Act kabali ang LRN sa mga sensitibong informasyon. Dagdag pa ninda kung ang individual may impormasyon na naihiras kan iba na mayong pagtugot, pwede magsaangat ng reklamo sa NPC sa paagiman kang pagpapadala ng minsay sa complain at privacy.gov.ph. 4 minutos na lang matugang antes mga alas 6 ng pag-aaga, alas 6 at yan. At tabayanan po mga baretang iatol kang sa mga kakamping radyo. Sa iba pang detalles ka mga bareta, inako kang representante kang Interpol sa Pilipinas na mayong kaibanan si dating Presidente Rodrigo Duterte kang ibaba ini sa eroplano asin ipiglunad sa stretcher. Nagpahig ng paghadit si Senador Christopher Bongo sa ginibong pagdangog sa Senado kung saan sinabi kanina kasunod kang pagkakakulong sa dating presidente na ay sulit ini dahil tinugutan na ma-access kan sayang personal doctors asin dahil natao ang mga magkakaligong bulong para sa sayang kamatian. Inako ba ni Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw na si Duterte sana ang sulo na sinundo ka mga tawan kang International Criminal Court pag-abot kani duman sa The Hague. Dahil subot sila tinugutan kang ICC na ibaran ang dating presidente sagkod sa dalahon ini sa sayang detention facility. Kan mahapot man ni Senador Go kung paano ang akses sa medication kan dating presidente
kung mayo ining kaibanan sa pagbaba sa eroplano, sinimbag ni Lacanilaw na nakipag-ulay asin ipinaliwanag sa laman kang personal nurse ni Duterte asin kang Philippine National Police Doctor ang mga kinakaipuan kaning bulong. Maski ang mga ini, dahil tinugutan na mag-iba sa dating presidente kang Pilipinas. Tinawando ni Go, 27 ang bulong araal daw nakaipuan inumon kan dating presidente asin napagaraman niya. Nasagot ko niyan, dahil pinapainom kay Duterte ang mga kinakaipuan na bulong kani, kaya 2 beses lang nagpadra ni mga bulong para sa iya. Pinigarang kang Commission on Election sa pagikan Task Force KKK asin Office for Overseas Voting ang mga aligasyon na pigpublikar subot ang Certified List of Overseas Voters o CLOV sa official website bago ang eleksyon sa 2025 na pagbalka subot sa data privacy o security breach. Ang paig nili kasimbagan sa Facebook post kang Computer Professionals Union kung saan binatikos kani ang pagkapanos online kan CLOV na subot nagbabalga sa data privacy asin nagtataon ng banta sa kaligtasan kang milyon-milyon na overseas Filipinos. Pinigarang kang kumulik ang sinabi kan CPU asin sinabing false and malicious ini. Sabay-sabing ang publikasyon kang Globe legal asin obligado sa ilalim kang Republic Act No. 10590 o ang Overseas Voting Act. Ginawadong kang komisyon na nahiling kang union ang key provisions kanlay, partikular ang Section 8 na nagtataon ng mandato na ang Resident Election Registration Board dapat magpublikar ka mga pangaran asin application details ka mga aplikante sa bulletin boards asin maging sa official website ka mga embahada asin konsulado. Dagdag pa, inobligar man kang Section 20 kang lay ang Comelec na ihanda asin ipaluwas ang Globe 90 días bago magpon ang overseas voting period. Ang mga listana ini dapat na itaw sa magkakadigong mga embahada asin konsulado para sa public posting. Oras ko na matugang 1 minuto antes mga lasay sa mga ultimong bareta sa lado nasyonal. Sinugo naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga opisyalis kansayan departamento na rikasana ang konstruksyon kan Malolos to Clark segment kan North-South Commuter Railway Project. Target ni Dizon na mapakinabangan kan publiko ang paggamot kan 2028 ang Malolos Clark Railway Project sigun sa Department of Transportation. Sigun sa DOTR, nagibo na ning catch-up plan si Dizon takani masiguro na tulos na masolusyonan ang anuman na mahiling na pag-abala sa railway project. Oras na natapos ang Malolos Clark Railway Project, ang biyahe haling Metro Manila pasiring Clark International Airport na naaboto ning 1 oras kumpara sa 2 oras na biyahe kambusa. Ang proyekto pigpunduan ng 2.75 billion pesos na loan haling sa Asian Development Bank asin $2 billion haliman sa Japan International Cooperation Agency. Ultimong baretang unyan, papuri na sa Pilipinas ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent na ipinadala sa Myanmar para magtabang matapos tamaan ng magnitude 7.7 na linog. Sigun sa Office of the Civil Defense, maabot ang Philippine Contingent sa Villamor Air Base lunad kang Philippine Air Force C-130 cargo aircraft. Ang contingent kumpuesto kang 89 miyembro hali sa OCD, Philippine Air Force, Philippine Army, Department of Health, Metropolitan Manila Development Authority, Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources, Emergency Response Team, Energy Developer Corporation, asin sa Apex Mining Company. Sabi kan OCD, nagkurusin ng mga mayor na medical consultation asin nagatod ng mga importanteng supply sa Myanmar. Ministry of Health, ang Philippine Emergency Medical Assistance Team kan DOH. Matandaan, abuton sa 3,000 ang nairistong nagadan, mentras tantong ginatos pa nawawara sa makusog na nagtamang linong sa Myanmar kan nagtarikod na Marso 28. Para nahaloy kinumpirma kan Department of Foreign Affairs, ang 2 Pilipinong nagadan sa sinambit ng linog ang narecover na. Kakampi Network News. Kakampi
Network News. Oras niya itong matugang. Alas 6:02 na po ni Bagaga. Mabalik po ang mga barera sa Kakampi Network News. Ngayon pong Lunes Santo, Abril 14 taon 2025. Kaibahan na po at yan ang mga baretang ihatod ka mga kakamping radyo. Halin dyan sa Ringkunada sa partido asinigi po sa Naga City. Kabusyan sa samueng pagbabalik at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Ni Vice Mayor Edsel Serrano Ribewat kay bansang pulong kandidato sa pagkonsyal ngunya na panahon karampanyahan. Ina ni pinahayag ni City Councilor asin re-electionist ng Kagawad Kansyudad in Iriga na si Kagawad Melnan Robles Morallo Asansa kan makaulikan DWEB Kamsur magigarumduman ang Timuan Iriga kay ban Timuan Kamsur asin Timuan Rinconada sa inat pa ng aldawat kang karampanyahan sigido asin deng kapagalan na pinapasyaran ang 36 sa barangay Kansyudad para ibintilar ansen mga plataporma na gobyerno urog na ang sendang mga planong gustong itong serbisyo sa sendan mga konstituentes sa bagian mga programa at proyekto na tunay na mapapakinabangan kansyudad ang silambang Irigenyo. Tinawang doon Kagawad Asansa na sa silang pagbisita sa mga barangay sa syudad permi mainitan pagsabot sa senda kay bana ang abutalingang ngiri to smile kan mga ini kay bana ang paghalat kung no rin talaga mapasyar sa sendang lugar ang enterong Team 1 Iriga. The Team 1 Iriga is very, very happy right now, Papa Benny. It's because the Team 1 Iriga is very, very happy right now, Papa Benny. It's because of the warm welcome, the smiles po of the people. Yung hinahanap-hanap po talaga nila kung kailan kayo pupunta ng barangay ganito, kailan kayo pupunta ng barangay na ganito. Kaya lang sabi nga namin, sabi ko, dadating po kami dyan. We'll go there and we will give our very best na service para po sa syudad Karing. Pwede mga naging paig ni Kagawad Melnan na Daday Robles Morallo Asansa. DWEBFF Ringkunada Kakampi mo Network News. Dagdag na bareta sa lado lokal. Yawan sa linya si Erwin Del Castillo. Aspirante sa pagkabisi alkalde kan syudad nin Iriga, Edsel Serrano de Maiwat, nagpaluwas nin statement sa publiko sa nangyaring insidente na naman habang ang sa indang grupo nagdadagos-dagos sa pagkampanya sa syudad nin Iriga. Nasubuot, habang sinda pa daw sa nagkakampanya, mentras nagtatakod ang grupo kan incumbenteng bisi alkalde kan syudad nin Iriga, kan sa iyang tarpulin sa sarong barangay sa syudad nin Iriga, alagad may narisaan grupo urug na ang bisi alkalde na may sarot na naman na kotse na naman na nagkukuanin video sa iyang grupo. Asin basado sa statement kan bisi alkalde, kan sa iyang rebisahon, asin dulokon ang auto na naman na naunambitan, nahiling mismo kan bisi alkalde na iyo palan ang lunad kan auto an sa iya mismong katunggali sa pagkabisi alkalde kan syudad nin Iriga. Alagad basado sa pagpahayag kan bisi alkalde, hinapot sa naman ka ini kung ngata sindayaong naggigibo kan siring. Alagad ining nasabi sa iyang kalaban sa batalyan in politika, bigla na sanang naghali asin sinaraduhan ang bintana kan kotse nin mayo man lamang paliwanag kan hinapot kan bisi kung ano man nanggad ang siring na katayuhan. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. Oy, pangyayari. DWEBFF Ringkunada Kakampi mo Network News. Sa detalles pa kan mga bareta sa lado lokal sa ranan mang pamilya nagpalayog ni 100% magsuporta sa Team 1 Kamsur o Team 1 Nabwa particularmente para man sa re-electionist ang alkalde kan Banawan na Nabwa na si Mayor Atty. Ferson Bulan. Sa post ni Joseph Duran, ipinahayag kani na sa halawig na panahon gikan opon sa dating defuntong alkalde Dr. Julito Figuracion asin pasiring sa dating alkalde Dr. Boots Figuracion pasiring sa presenting kagawad na si Atty. Pogi Joselito Fortuna Figuracion 100% nindang sinuportaran mga ini asin dahil lamang itinagwalat o pinabayaan asin sinuportaran man kan mga ini ang defuntong mayor na si Dr. Dennis Escoron 100% asin inako kani na sa totoo lang sa indaman ko tanang sinuportaran si General Ruben John Biares sang 2% asin dahil sinda
Sigun sa saya, nagboto kay Mayor Simbulan. Alagad, sabi sa siyang Facebook post, sa mga rasones na day aram kang giraklan, asin posibleng day maintindihan, sinda nagsalida na kansa ng susuportarang. Asin sa kunyan, 100% na ang suporta ninda kay Mayor Fer Simbulan. Sigun kay Joseph Duran, sa siya nagtataram sa pangarang kasi mga tugang asin familia kay Banan, ang incumbent Municipal Councilor Ulpiano Junjun Duran o Prela Jr. na dating iyaan man sa luyong grupo. Pinasalamatan man kani ang mga suportadores sa paraw sa pagtubod sa senda pon sa sendang difuntong ama na si dating alkalde Atty. Ulpiano D. Duran Sr. na asin na pasiring sa tulong termer na dating municipal councilor na si Buyot Duran sa good sa incumbent municipal councilor na si Ulpiano P. Duran Jr. Sigun sa iya, sendang inipi-officer ang parehong serbisyo sa naba araw kan ginibo ka sendang difuntong ama na naging alkalde man kan Banwaan. Magigirumduman enot nang nagkala sa grupo kasi nagpalag na ng suporta 100% kay Mayor Fer Simbulan ang dating municipal gagawad Noel Grecia na aram kang gabos kung ano ang relasyon kani kay Atty. Pogi Figuracion. DWEBFF Rinconada Kampimo Network News. Yan tabi yun ng mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini-ansarit sa na si Bene Decena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pagkaroon duman mga tungas sa Rinconada, oras siya itong kunyan, alas 6:16, isunod na mga baretang tinipon kan KM Kakampi Partido. Kaya parang duman sa mga bareta, Rene Aurelio sa Partido. KM Partido Kakampi mo Network News. Mabalot sa kakamping June Uya mga bareta gikan digdi sa KM Kakampi Partido. Igot na pinagpapangaldan bullying o ang mga sexista asin na gender discriminatory remarks sa pangampanya kan mga kandidato katagod ka na pabuto na pilihan sa Mayo 12 taon na presente. Ihini ang pinagkataon ng Duni Comelec Regional Director Attorney Jane Valesa sa entrevista ka na KM Kakampi Partido ka nagtalikod na aldaw. Susog ki Valesa iguanin na Comelec resolution na kung sa inigot na pinagpapangaldan bullying sa pangampanya sin posibleng maatubang sa kasong paglapas sa Omnibus Election Code ang si Sayman na makakomiter na kandidato sa good na ni ang madiskwalifikar. Saro sa pinagtaong implo ni Attorney Valesa, iyo ang kalaban ni Vilma Santos sa pagkagobernador sa probinsya kan Batangas na naatubang sa diskwalifikasyon matapos na po doon ang aktres na laos na asin na posibleng ang mga fans o mga taga nga kani ang nagpapahiringalo naman nangapudan pa si Attorney Valesa sa gabos sa mga kandidato na maging responsable sa sendang binubutasan ng mga payag sa sendan pangangampanya o yan parte kan mga naging kapayagan ni Attorney Jane Valesa. Actually po, igwa kaming resolution dyan, na ang araw po kaya ng mga remark o bullying po, sexist remark, misogynist remarks are not tolerated during campaign period. So, ang yan po natin dyan is pwede po papailan po ng election offense, including din po disqualification, ang saro pong kandidato na mag-a-utter po ng mga irresponsible remarks against po, not only against the candidate, but against lalo na sa kababaihan, lalo na sa mga PWDs, lalo na po sa mga ihilang ng HIV. Hindi po sinarga niya ng nagsasalita. Pwede po nimi yan maksuhan. Mientras tanto nakatalaan man mag-abot na Nodma, pet sa 15 ka na bulan na Abril ang vote counting machine o BCM asin iba pang election para Pernelia sa probinsya kan Camarines Sur. Katakod ka nagpapararaning nga pilihan sa Mayo 12 taon na presente. Iyon naging kapayagan ni Attorney Jane Valesa, Regional Director kang Comelec sa Bicol, sa entrevista ka na KM Kakampi Partido ka nagdalikod na aldaw. Susog sa opisyal gikan sa Manila, ididiretsoan na BCM ang vote counting machine sa provincial hub, asin ididistribuer sa mga siyudad asin mga banuan sa probinsya kan Camarines Sur. Susog pa ki Valesa, sa maabot na Mayo 5 sarong simana antes ang national and local election. Magkakaigwanin final testing asin selling na kunsain, imbitado digdi ang mga partido politikal, mga independenteng kandidato asin ang publiko sa katuyuan na maging silag o transparent ang nasambitan aktibidad. Uyaliwat si Attorney Jane Valesa.
Kakaigwa kami ng schedule dyan. Sa pag-distribuer po kaya is talagang ini-invite namin ang public na ilingon po mag-observe or mag-witness po during the distribution or during the delivery. Kaya namin kasi pa for transparency purposes, inaalaw namin. Actually, from Manila, going po yan sa mga provincial hubs sa April 15 pagdating na. So we expect na yaon dyan sa Tuyet. Mahali sa Manila, diretso sa hub. 14 pa. Oo, so 15 ang expected natin. Storage facility po kita dyan sa mga munisipyo pa rin. So dyan i-store yan hanggang mag-abot po yung final testing and sealing. Yung pag final testing and sealing sa mga automated counting machine, dadaro na po yan sa mga voting center. Si Atty. Jay Navales sa Regional Kana Comelec sa Bicol. KR Partido, kakampi mo, Network News. Nantastando sa iba pa na barata babaeng nakakulong sa tigaw na BGMP. Sinariban panid mandamiento di aresto ka na Philippine National Police sa Banuan kan tigaon Camarines Sur. Nilo Oriana sa detalles kan barata. Dagos-dagos pa ang pagkakakulong kan sa 43 anyos na babae matapos na ini ang sirbihang giraray ni warrant of arrest kay mga otoridad bantang ini ang nakakulong pa sa BGMP o Bureau of Jail Management Technology sa Banuan ng Tigaon Camarines Sur. Kasuugma Abril 13, mga poko mas o menos alas 5:40 rin pagkahapon ang mga personahe kan Tigaon Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Major Enrique Flores ang OIC Chief of Police kan sinambit ng kipatura, bit-bit ang warrant of arrest na pigserbi giraray sa sinambit ng akusado, mantang ini ang nakakulong sa naon ng bitan ng kulungan. Ang akusado may inatubang pangkasong estafa sa irarom kang criminal case number T-5135 as ini may rekomendadong piyansa kan husgado na kantidad 18,000 pesos para man sa sayang temporal yung libertad. Alagad sinasabing dawa na ini ano kapag magkapagbayad din na piyansa sa kulungan pamanggiraray. Yan huli man kaya iba pang kasong inaatubang kayo. Katakod pa man kaya nipigpaarang pamanggiraray kan sinambit ng akusado ang sa iyang mga diretsos sa lingwaheng sa iyang nasasabutan. Katakod pa man kaya ni padagos ang pangapunan kaya mga otoridad sa Banuan ng Tigaon na maging mapagmanman asing kung may mga tao makaduda ang hero-hero sa ilang mga barangay o lugar tulos na magsumbong sa ilang hirotura kaya din natawan man tulos yung magkakanigong aksyon. Mientras tanto ang pagserbikan mandamiento de arresto sa sinambit ng akusado, ang parte pa man subot yan sa indang padagos sa sinigot na pinapapusog na kampanya kontra kriminalidad, partikularmente ang Operation Manhunt Chade. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Nilo Oriana, Maraynaga. KR Partido, kakampi mo, Network News. Lalaki na may kasong grave coercion na pa na minor, arestado kan tigaon PNP. That's Prado sa detalles kan barata. Saro na naman na lalaki na arestado kan mga operatiba kan tigaon na PNP sa pamamayon pulis Major General Vico Flores, officer in charge sa ginipong Manhunt Charlie Operation panagala unit imidyonin hapon kanakalis na bilon sa 2025 sa Suna 4 Barangay Libod, Tigawon na Camarines Sur. Ikaw konsidera ang akusado na municipal wanted person sa Banuang Tigawon asin pigbistuhan sa ospital na may edad 67 anyos, may agom asin residente ka na sabing lugar kung saan nangyari ang pag-arestar. Ang akusado inarestar sa visa ka na warrant of arrest para sa kasong grave coercion upon a minor na may criminal case number T-2452 na may pagrekomenda na piyansa sa kantidad 2,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Nasabing operasyon resulta ka na pinapusog na kampanya ka na kapulisan na kontra sa mga tao na nagkasala sa larab kanlay. Yumaninian patunay ka na pagtatarabangan ka na mamanuan asin mang kapulisan para sa matiwasay matuninong asin maswag na Banuan. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. KR Partido, kakampi mo, Network News. Kamping Jun yan ang katripunan kan sa tuyan mga barata. Gikandigdi sa KM Kakampi Partido. Alaggatod sa indukan mga barata. Ang sinupon lingkod Rene Aurelio sa Mabalos sa Maraynaga. Kakampi Network News. Kakampi. Salamat partido, oras siya tungkol yan alas 6:24. Pagaling partido, dumalang kita sa BBS FM. Araman niya ito mga balita ng tinipon kan 91.9 BBS FM. Naga City kay Balan Duman si Junel Cuba sa mga balita. Junel.
BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi ka Kamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sa Bicol Region, mayo ni na AAA na nag-ooperar ng mga abatwa o bunuan. Ini ang kumpirmasyon ni Regional Director Alex Templonuevo kanda National Meat Inspection Service UNAMI sa Kabikulan. Segun kitom Templonuevo, egwasa na ang Bicol Region nin AA na mga slaughterhouse o bunuan. Daimandaninda isinusulong ang AAA, ninulita ini ang international standard na asin na magastos lang ang mga LGU o local government unit sa AAA, kaya kinakaipuan 350 pataas ang dapat na mabuno aral daw na mga hayop. Sa Bicol, igwasanin anom na slaughterhouse anyaon sa kategoryang AA o classification kani. Uyan parte kan mga pahayag ni Regional Director Alex Templonuevo kanda National Meat Inspection Service o NAMIS Bicol. AA po yan, sir. Actually, kung po yan, no? District Abattoir yan. AAA po for international na po yan, sir. Mayo po. At saka po kita, discourage man po ang mag-AAA dahil magastos lang sila. Inot na inot po. Kung ma-AAA kita, dapat mabuno kita ng mga 350 pataas para ang slaughterhouse. And sayang pang po, ang intention po ng AAA ay sa international o export from capability po ang AAA. Hanggang AA lang po kita. Igwa po kitang pito po na AA mo yan. Poon po sa Labo, Camarines Norte, digdi po Naga City, District Abattoir, Iriga City Abattoir, igwa po kitang Ligao City Slaughterhouse, igwa po kitang Legazpi City Slaughterhouse, igwa kitang Sorsogon Slaughterhouse po. So yan po ang mga slaughterhouses po digdi sa land na AA. Capable pong mag-transport ng karne paluwas po kang region. Parte kan mga pahayag ni Regional Director Alex Templonuevo kan National Meat Inspection Service sa Bicol. Sinabi ni Mayor Jess Camara kanda Banwan kan Libanan Camara de Sur na anda Timwanda Arkela o Team 1 Areglado na kalaban kan Team 1 Kamsur. Iyuman sana ang nagibunin mga kalukuan ninda asin na napapadipisil sa mga tagalibmanan na Kamara de Sur para manda ang grupo kani. Anda itubudan asin suportaran ugod kan mga tagabanwan kan libmanan Kamara de Sur. Mayo na daang ginibo para rauton ang Team 1 Kamsur. Dagdag pa ni Kamara na anda istorya sa politika sa libmanan ini nangunyan ang pinakamaati na kampanya sa istorya kan politika sa Banwan kan Libmanan Kamara de Sur na imbis magpaluwaskan sa indang mga plataforma de gobyerno, nagibon piga raraot pa ang mga accomplishment dyan sa Banwan kan Libmanan. Ulit gusto nindang paluwason sa mga tao arog kan purpose beneficiary youth SK edukasyon senior citizen na maraot ang gibukan yaon sa Team 1 Kamsur mantang piga re-reconocer kan national government ang mga accomplishment asin programa kan LGU Libmanan nagpapailing sana na yaon sa tamang direksyon ang Team 1 Libmanan asin Team 1 Kamsur bakong arog kan mga pakaraot kan mga kalaban kan Team 1 Kamsur sa paagi kan Team 1 Arkela o Team 1 Areglado. Uyan parte kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Libmanan Kamara de Sur. Tama ka po dyan. Alam mo po yung mga kalaban mo digdi, ang Team 1 Areglado. Sindaman lang po nagigibukan mga kalukuhan ninda. Sindaman lang po nagpapadipisil sa kakasaysay sa mga tagalibman. Kundi, rauton po ang mga accomplishment ni. Alam mo, Sir Benji, habo ko lang sindang patulan, habo ko magbaba sa level kan sa inda pong campaign strategy. Iyon na po ang pinakamaati na kampanya na nahiling ko po sa istorya kan Libmanan. Nagabos pong pati Toastmaster, pati po mga kandidato, imbis na maglatag po sindakan sa indang mga plataformang gigibuhon,
pagparatuman po ang mga accomplishment kang banwaan ng libmanan. Ang gusto nindang paluwason po sa mga sektor, sa mga beneficiaryo kan purpose, kan sangguniang kabataan, kanyaon po sa edukasyon, sa senior citizen, nagabos po maraot ang ginibumi. Samantala pong no less than the national government agencies po ang nag-recognize kan mga best practices as in na mga awards na itinaupo sa banwaan ng libmanan. Ano po ang nagiging problema ninda? Pagparasunodon kami, Sir Benji. Halimbawa, nag-venue kami sa Barangay Bagamilon in Mambulo Nuevo. Pagkaaga po kayan, maduman sinda sa kapitan, tamabinyo man da sinda duman. Ang nangyayari ka, Benji, ngunyan po baga summer. May mga sports activities ang mga sangguniang kabataan, mga okasyon pong graduation. Simple po Tikan ang mga kapitan. pahayag ni Mayor Jess Camara kan banwaan kan libmanan na Camarines Sur. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, mga public utility o sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal. Agtake kan lunadan antis kan halabang biyay ngunya na Semana Santa pagirumdum kan Bureau of Fire Protection para iwas overheat. Boyet Padere sa detalye. Inaasahan na ang dakol na lunadan maaari mabiyahe papulit o paluwas kan Bicol Region. Ngunit na Semana Santa, katakod kayo ni nagpagirumdum ang Bureau of Fire Protection naga na permit i-check ang condition kan behikulo para iwas disgrasya. Sigon kay SFO1 Arwin Yap, sinabi kayo na maray kung ipailing muna sa mekaniko kung may raot, dapat maagapan sa bako basta-basta ang pagsigbo ng kasulo sa behikulo. Igwain ng technical method. Ang mga bumbero, ipinagdumdum din ang battery, ilaw, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, and self o ansya pig-aapod na blow bagets. Matatandaan ka na kaaging semana, igwang bus ang bigya na siya nag-araso sa matakla gowa. Pero sa posibleng rason, ang damage sa battery. Kaya nag-overheat kan ang makina huli naman sa matinding init kan panahon. Mantang sa lupi, nag-arab-adab man ang sarong pick-up na sa investigasyon. Battery man ang kausa kan insidente. Para sa BBS News, Uy Perez. BBS, Basta Bareta, sigurado. Bapang Barata, Pulis del Gallego preparado sa pagdagsa kan mga motorista sa border control. Ngunya na Semana Santa, Darrell Banya sa detalye. Ang 14% naman na preparado ang kapulisan sa Banwaan kan del Gallego sa pagrusukan mga motorista na maagi sa border control kan probinsya ng Camarines Sur katakod kan Semana Santa. Inani pinahayag ni Police Major Romel San Andres ang OIC kan del Gallego PNP. Tigala uman kaya na dagmang na biyahero ang mauli sa Rion Bicol taharig na mag-obserbar kan Quaresma asin man magbakasyon. Katakod kay ni katabang hinda ang iba pang force multipliers para man sa pag-asigurar na magiging matulinong ang kasiributan niya na Semana Santa. Nagpatalid ang opisyal sa mga motorista asin sa mga biyahero na dapat maging kalmado sana asin magbalo ng awad-awad na pasensya in kaso igwang pagkabala sa biyahe. Ang Banwaan kan del Gallego para sa major thoroughfares o ang tinampong may magabat na bulos ng trapiko na inaagihan pasiring asin paluwas sa probinsya. And the Santo katakod kay ni ang Office of the Civil Defense Tigdi sa Bicol naka-red alert status naman niyan na Holy Week para man sa tulos sa pagresponde sa daigdig lalauman ng mga insidente. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Babang Barata, mga public utility sa Calabanga, babantayan sa overpriced kanda pamasay. Boss O Kaisminda sa detalye. Sa ginibong press conference kanakaging aldaw nin Sabado, ipinahayag kan nagrepresentar kang LGU sa pagi ni Hernandez sa kan LGU sa Banwaan Calabaga Camarines Sur na may kasuguan an executive kan Banwaan ng Calabaga Camarines Sur sa pagi ni Mayor Eugene Severo na bantayan ang mga public utility na nagpapasada sa indang Banwaan and asin din na siya matugot na mangyari pa ang inot na reklamo na halangkaw ang mga pamasayo kaya pinagtataga ang mga pasahero
na minadayo sa Banwa ning Kalabanga, Camarines Sur tuyong igwaning lakaw sa amang hinulid. Alagad ngunya subot ini ang babantayan kana sa indang mga tauhan tanganing darakupon ang si Isayman na mabalgar kana sampitan ang kasuguan. Alauna, alas 12 ako alauna hanggang alas 3, ulang na po ang supply kan sa tuya po ni Chief. Dahil po sa bulk na, yan po yan ang pinaka-dahul na bulk na nagkikisita. However, in consideration sa araw na rin sa dapat na kulawatan, ang action po piniguming is i-remind po ang management po ang municipal market office na mag-iba po ni close coordination with the PUGs na i-ensure po na ang supply po kan jeep magdahol. Encourage po ang pagduwa, pag-iba, paglaog ng mga iba-ibang mga... Parte ka naging pahayag ni Hernandez sa ginibong press conference sa Semana Santa sa Banwa anin Kalabanga, Camarines Sur. Para sa Kampi Network News, Scartmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi kakamping June ang mga bareta. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat BBS. Oras yata ngunyan alas 6:36. Mabalik tulos kami at yan para sa mga ultimong bareta digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Kasugmang paghapon dyan sa barangay Triangulucan, Siul Ganaga, matapos na ni maligis ka nagdadalaga na tren. Kulpian na akubanan sa nangyaring aksidente na pinaghihilingon niyan asin panagos na pinag-iimbisigaran ka mga otoridad kung ang pangyayari sarong suicide o kung dahil man aksidente. Siguro sa mga nakahiling, biglang huminigda ang sarong estudyante kan biskas na taga-Banwaan Kampasako, Camarines Sur sa release mientras na padangadang ang tren kung saan dumana dagos na rinagasa kan tren. Ang lawas asin gulpian nakahiling na tuminalsik ang payo kana silambit ng estudyante. Palagos pang ginigibong investigasyon sa silambit ng panibagong pangyari na naligis kang tren ang sarong persona. Napili na kasugma sa ginibong preliminary screening ang 20 maging opisyal na kandidata sa Miss Kaugma 2025 katakod kang Kaugma Festival ngunya na taon. Ang silambit ng preliminary screening ginibong mismo kasumang paghahapon sa Kamsur Sports Complex o Fuerte Kamsur Sports Complex dyan sa Banwaan, Campili, Camarines Sur kung saan dakol ang mga magagayon as mga daragang Bicolana ang nagpartisipar. Matapos ang screening, nagluwas na 20 ang pinili na iyo ang magiging opisyal na kandidata. Kabali sa mga napili na ipipresentar sa Coronation Night kang Kaugma Festival sa bulan kan Mayo, Yusinda Alexandra Urino, Maria Elaine Custodio, Audrey Balonso, Shane Barcela, Tiara Marie San Pablo, Nicole Cordial, Ramona Friligira, Angela Tabago, Jenny Navidad, Jamilia Van Gistel, Crisa Ann Toral, Lucel Ann Baldon, Angelica Arwin Camo Ibora, Stephanie May Chi, Nioli Chris, Angeline Abarrientos, Vargas Saison, si Mari Franz Rico, Angelica Sintero, asin Alexandra Binesa. Kadaklan sa mga napili, inot na nagbarali sa Miss Kaugma asin iba pang darakulang beauty pageant halis sa manibibang lugar sa Bicol, lalo na sa probinsya kan Camarines Sur. Mientras tanto mga tugang, igwanang nahiling na solusyon si Congressman Migs Villaferte kang Rinconada area para resolveran ang taon-taon na sa pagbaha sa Rinconada area, lalo na kung panahon ng tag-uran. Yan sa pagiman kang pagpaghibo ni maiwaso na Cats Basin.
para iyo ang magsalukan na tubig baha na minahuros sa ringgunada halos sa mga pagtraid na lugar. Iya matapos na personal na bisitahon kang kongresista kay baran ang mga taga-DPWs ang Rain Flood Mitigation Program kang Bonifacio Global City Burgos Circle. Kung saan ang irarom kan Burgos Circle kan BGC igwang 8 Olympic pools na iyo ang nagsasalukan tubig sa lugar kaya mayo nangyaring pagbaha sa BGC. Sinabi ni Congressman Migs na pwede man inigibuon dyan sa Rinconada sa tao ka mga flood control projects na kulang pa tangaling resolveran ang mga baha sa sinambit ng distrito. Uya si Congressman Migs. Kung makikita nyo ang Burgos Circle, on plain sight, City Park, napakaganda. Pero sa ilalim pala, may 8 Olympic-sized swimming pool na sumasalo ng lahat ng tubig ulan tuwing bumabagyo dito po sa syudad na ito. Na naisip ko, pwede natin gayahin sa Iriga City, Nabua, Bula, Baaw, at almost all the downtown areas sa Rinconada District. Aminin na po natin, panahon pa ng ating mga ninuno, that it is the catch basin of the area ng probinsya, tubig galing Albay, from Sipoco talagang bumababa sa probinsya ng Camarines Sur, all the way to the Rinconada area. Kaya, with the consultation of DPWH, siguro pwede, yung mga government-owned properties, areas sa kasentruhan, baka pwede, gawin natin yung ginawa nila dito sa Burgos Circle BGC. Ukay tayo, hindi namang 8 Olympic swimming pool. Baka pwede, mas konti dahil mas maliit naman ang area. This whole development is 240 hectares. Outside the downtown areas sa mga bayan sa Rinconada, we have flood control na ongoing. Kulang pa, kaya every year dinadagdagan po natin. Pero ang gusto natin masolusyonan, yung taon-taon na lang na pagbabaha sa mga downtown urban areas na mga barangay. So with this, naghahanap po tayo ng mga specific na solusyon. Mga nangyari na, ginawa na, dito mismo sa ating bansa, sa Taguig, sa BGC, sa Pilipinas, na kung kaya nila, kaya rin natin. Makikita niyo ang Burgos Circle. Papayag ang mga pahig ni Congressman Migs Villaferte, re-eleksyonistang kongresista, dyan sa Rinconada area. Mientras tanto, matukan nagalaw man si Congressman Elry Villaferte na babalik bilang gobernador kang probinsya kang Camarines Sur na may habol kan Senado ang pagpasar sa propestong rental subsidy program kung saan tatauan ng ayuda ang mga informal settler tanganing mga arkilaling harong sa salbadong lugar asin bayan ang sa mga harong sa mga peligrosong lokasyon. Sabi ni Congressman Elry, sagod 3,500 pesos ang itatong ayuda kang gobyerno sa mga informal settlers sagod sa maibalyo ang mga ini sa government housing project. Sigon sa kongresista, inaprobahan na kang Kamara ng Representantes ang propestong Rental Housing Subsidy Program Act, ang House Bill number 9506, ka nagtarikod na Desyembre. Ang House Bill 9506, iyo ang consolidated version ka nagkapirang propesto, kabali ang House Bill 305, na mismo nagpadrino si Congressman Elry kay banan sina Congressman Migs Villaferte kang Rinconada, asing Congressman Horibata kan First District asin man ang Bicol Saro Party List. Sigon sa kongresista, ang propesto basado sa Philippine Development Plan 2017-2022 Medium Term Plan kang Administrasyon Marcos. Basado sa report kang Philippine Statistical Authority, sinabi ni Congressman Elry, igwang 4.5 milyon na persona ang mayong permanenteng harong asin 3 milyon man sa mga ini ang yaon duman sa Metro Manila. Baretala sa luwas kang Pilipinas kunyan, liwat na tinanyog ng panibagong linog, magnitude 5.5 ang Mertila, Central Myanmar, kan sugman pagkagang Domingo, sigun sa US Geological Survey. Ang linog saro sa pinakamakusog na aftershocks matapos ang 7.7 magnitude na linog na nairistro sa nasyon kalang talikod na Marso 28, nagkausa ng matinding danyos asin paggadan kung saan abuton sa 3,649 na nagadan. Asin lampas man 5,000 ang nairido uli sa 7.7 magnitude na linog. Basado sa Meteorological Department ng Myanmar, nangyari ang bagong linog sa banwaan kang Woodwind, Haranis sa Mandali, Myanmar. Bayo man na i-report na may iwasan na danyos o karagdagan na nagadan sa bagong paglinog, alagad kadako na residentes ang nag-inibakwar huli sa makusog na paglinog.
nahandle man o nahadit man ang United Nations sa namalala ang krisis sa salud asing kabuhayan sa Myanmar huli sa mga distroson darakan mga paglinog sa tawag ang paragos na civil war asin lampas 3 milyones na tao na ang subot nag-iribakwar. Sa tuyang baretang sports, tulupang clay tournament ang nadagdag sa mga babalihan ni Alex Ayala bilang paghahanda sa French Open na gibuon sa masunod na bulan sa Paris, France. Babali si Ayala sa WTA 1000 Madrid, Spain, WTA 125 Benz, Spain sa Abril 28 hanggang Mayo 4 sa Spain, siriman sa WTA 1000 Rome, Italy sa Mayo 5 sa Good 11 sa Rome, Italy. Nakalinya pa ang WTA 1000 Rome, Italy, WTA 125 Parma, Italy sa Mayo 12 sa Good 18 bilang final lineup kani bago ang French Open sa Mayo 25 sa Good Hunyo 8. Edot naman nakalinya ang 2025 Uyara sa Ladies Open na gibon sa Abril 14 sa Good 20 sa Portugal kung saan top seed ang 19 anyos na Pinay Niter. Yan ang mga baretang naantabayan doon sa Kakampi Network News ngayon pong Lunes Santo, Abril 14 taon 2025. Arugan dati mga bareta na antabayan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada area, 99.3 sa KM Kakampi Partido, siriman po sa 91.9 BBS-FM sa Naga City asin sa satuyang mga FB Live. Sa pangarap bilog na porsa kang Kakampi Network News, nagbo-broadcast on-air online. Hali po rin sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City, soon to be studio kan 96.5 Radyo Kafuerte. Kaya ba ko sikin palma sa lado teknikal ko po si Jun Bernas, mabalos na mga kasunod magantabay. Sa good sa masunod para sa mga baretang on-air online sa mga kakamping radyo. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur.